Dumadaing ang mga tindera sa Sangitan Temporary Public Market dahil sa sobrang tumal umano ng benta ng kanilang mga paninda. Isa sa kanila si Verna Grospe na mahigit 10 taon nang nagtitinda ng saging. Ayon kay Verna, ngayon lamang siya nakaranas ng tuloy-tuloy na pagkalugi. Kabilang sa kanyang mga paninda ang saging na saba na native at Davao na ibinebenta sa halagang 40 pesos kada kilo at saging na tordan na umaabot naman sa 45 pesos kada kilo. Karaniwan aniyang nanggagaling ang kanyang mga saging sa mga lalawigan ng Ifugao, Quezon Province at Quirino, Isabela. Mas mahirap po ditong magtinda. Bakit po? Malayo sa kabahayan, hindi po kagaya doon sa sa Lumang Sangitan. Kasi doon, mas marami pong tao, 24 hours dito, mga alas 11, wala na, sarado na po. Tapos, hating gabi na naman, magbubukas, ganun. Mahirap po dito. Dahil sa mabagal na bentahan, mabilis na nabubulok ang mga saging. Umaabot lamang ng 3 araw ang shelf life ng mga ito, kaya't kadalasan ay bagsak presyo o tuluyang nalulugi si Verna. Dito po ako nalubog sa utang talaga. Ang hirap po, puro lugi ang nangyayari. Madalang sa patak ng ulan yung talagang tutubo ka. Mas lamang yung nabubulok yung paninda. Upang hindi masayang ang mga sobrang hinog na saging, ginagawa na lamang niyang suka ang mga ito sa loob ng 3 buwan na ginagamit naman niya para sa sariling gamit sa pagluluto. Sa katabing pwesto, kaparehong hinaing naman ang narinig mula kay Jessa Gonzalez, tindera ng mga root crops tulad ng kamoting kahoy, singkamas at kamoting baging. Ayon kay Jessa, matumal rin ang benta sa kabila ng mas mababang presyo, 35 pesos kada kilo para sa kamoting kahoy at singkamas, habang ang kamoting baging ay nasa 50 pesos hanggang 70 kada kilo. Parehong panawagan naman ng mga tindera ang suporta mula sa mga mamimili at lokal na pamahalaan upang matulungan silang makabangon sa sunod-sunod na pagkalugi. Kasama si Jeff Gonzalez, Ejel Marbumanlag at Coman Zanal, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.